Okay, magandang araw mga kaprinting. So, ngayong 2024, nag-open naman tayo ng panibagong shop. This time, kapartner naman natin yung dalawa nating kapatid. So, yung puso namin, tapos yung panganay. Tapos, ibang makina naman ang gamit natin dito. So, bigyan ko lang kayo ng konting input about dito sa 10 feet na solvent na Konica 512 14PL. So, yung unang impression lang, bigay ko sa inyo yung unang mga napuna ko at saka yung unang itsura niya. Okay. Pakisabay-bayan na. Salamat. Okay. 10 feet na Konica 512 ang head, tapos 14PL. Yan. Okay. Sa unang tingin, massive talaga siya. Ayan, parang haba-haba niya. 10.5 feet po siya. Tapos siyempre package na ito, included na rin yung PC. Yan. CBR. Okay, yun. Okay, dito sa area to, iangat siya. So pag magme-maintenance kayo, pwedeng madali po siya. Nga lang, dahil dito nakakabit yung monitor, medyo prone sa sabit. So kabilaan, meron siyang emergency stop. So yun, so kung nasa ka man area, madali mo siya mapapatay. Tapos yan, kumpleto naman yung blower niya. Tapos kabilaan, sensor. Yan sa ilalim dyan. Yan, may sensor yan. So, ang isang pinagkaiba niya sa mga 6 feet, ito meron siyang pampabigat din, yung tubong yan, para siya yung magiging tensioner nitong tarpaulin. Pagka umangat yan, hindi na na-trace ng sensor yung so, kusang iikot yung roller na yan. So, kung papasinin natin sa likod, yan, ganyan siya. So, nakapatong yung tarpaulin. Kaya pag umikot, yun, pagka umangat, iikot siya ng kusa. So, yun yung may motor siya rito. Yan. Okay, so lapit tayo sa may head. Hindi ko na puputol-putulin, ha? Okay, lapit tayo sa head. Ito yung head. Angat natin. Okay, pasensyahan nyo na. Handheld, ha? Okay, ito po yung head niya. So, isang makikita nyo yung difference sa mga 6 feet. Wala pong cupping station to. Tsaka yan, ganyan. Ganyan po siya magtapon ng ink. Napakarami. Okay, from time to time, bago magsimula, magpo-purge ka ng ink. Pagka naman titigil ka, bababada mo siya. Ganon din po. Magpo-purge ka rin ng ink para ma-check mo yung ganda ng Yan. So, itong was na to na nakita nyo nilabas ko, improvise lang po yan. Tamad ako na instead na tanggal-tanggalin ko pa yan, sasactioning ko na lang siya rito, tapos para tapon siya. Ang isang napansin ko rito, na mali dun sa naisip ko dati, kala ko itong mga gatong machine matipid sa ink. So, mali po yun. Hindi rin, matakaw din po siya sa ink. Okay, tingnan natin yung lagay niya ng ink. So, ito po yung lagay niya ng ink. Actually, yung mga galon na, yun na mismo. Yan, tinibuhan na lang siya direkta. Dito sa likod. Tapos tingnan natin yung likod. Yan na, ito yung area niya, no? Yan. Ganda, no? Madali po sa kanya mag-maintain.
tignan natin yung likod. Ito po yung mga bulb. Yan. So, design siya. Pwede siyang abang sa dual head. Pero itong sa akin ay single head lang yung kinuha ko. Yan po siya. So, pag magme-maintenance ka, pwede mong i-lock. Pwede mong isarado. Tapos babadan mo ng cleaning solution. So, yan. Tapos yan po. Yung likod niya. Okay, all in all, napakadali po siyang i-maintain. Para rin siyang mga maliliit na printer. Ito, mas madali pa nga kasi lahat may bukasan. Hindi mo kailangan Ito naman po yung mga switch ng yung yellow, kung magpa-purge ka, magenta, cyan, black, so ganyan. Napakita ko sa inyo, halimbawa, medyo may tama na po yung head. Magpa-purge ka, ganyan po kalakas siya. So, pipindutin mo lang to. So, pipindutin ko to, yan. Okay, then ito ang mangyayari sa kanya. Okay, 1, 2, 3. Ganyan po kalakas siya umihit. Kabila, ganun din. 1, 2, 3. Ayan. Kitang-kita. 1, 2, 3. Kabila, black. 1, 2, 3. Tapos dahil wala naman siyang cupping station, wala siyang wiper. So, mano-mano nyo po siyang ipupunasan ng cloth. So, ang gamit niya, may polycloth dito, yung puti. So, ayan, pili. Kuha tayo ng isa. Ayan to. Ayan yan. Kita nyo naman, no? So, tupiin nyo lang para tapos, pupunasan lang po natin. Mano-mano. Pakita ko lang sa inyo, ha? Ayan, isa. Sa dilaw muna. Sunod sa pula. Sunod sa asul. Sunod sa itim. Yan. So, ayan. Makikita nyo. Yan yung po yung pahid. Ano nyo lang po siya ganun. So, ganun lang ha. At dampi lang. Madampian lang yun niya. Ayan lang. Okay. Tapos, nozzle natin. Tignan natin kung yung quality niya ay maganda. So, angat natin ito para advance natin ng konti. Actually, pwede namang hindi angat. Unlike sa main top, ayan, medyo magkaiba po yung itsura niya, no? So, down natin. Okay, so, ayan. Tapos, ito ang nozzle niya. Ayan, nozzle. Ayan. Check nozzle. So, pag kinalik ko siya, mag-run siya. Try natin. Kaka-purge ko lang rin, di ba? Yun, nag-run na po siya. So, tignan natin yung quality niya. Yun, malinis na malinis po yung itim. Malinis na malinis din po yung cyan. Yung magenta. Pag-focusin natin siya. Focus. Yan, may tamang konti. So, yung yellow, halos hindi makita, pero okay naman po. Ayan, yung kabila, a layer na black, maganda. Maganda yung cyan. Yung magenta, buo rito. Yung dilaw, buo naman. So, yung isang portion na to, eto, meron ako nakikita may konting tama. So, yung ganyan, pwede mo pa uli siyang i-purge. Purge uli natin. Yung magenta na lang. So, eto. Yung portion na to, magenta. Tapos, tignan natin, Okay, 1, 2, 3. Ayan, okay na po yan. Bitaw. Tapos, punasan natin. Ha? Hindi pa. Okay. So, pinunasan ko na. Iyan natin. Hindi pa. Nozzle natin. So, gaya ng nasabi ko, yung laki ng butas ang diferensya. Bakit yung laki ng butas? Usually yung DX11 at saka yung mga DX7, DX5, ayon sa mga technician at saka hindi sa mga nababasa ko na nasa 3.5 PL lang yung laki ng butas nila. Samantalang itong gamit natin ngayon ay 14 PL. So ibig sabihin parang halos times 3, 3.5, then halos times 4 ang laki ng butas nito.
kumpara doon. So, sigurado na tayo, medyo may isip mo na kagad na mas maganda nga quality siguro ng mga nung DX7 tsaka ng mga DX5, no? Mga ganon. Pero hindi mo rin pwedeng ismulin yung quality nito. Bakit ko nasabing hindi mo pwedeng ismulin yung quality nito? Pakita ko sa inyo yung sample printout ko nito. Ito, pansinin nyo, ito yung sample printout namin nung nagta-trial pala kami, nung nagka-calibrate kami. At kung papansinin nyo, ito yung kamay ko ha. So, ganyan ang laki niya. So, kung papansinin nyo ito, ganyan po siya, kalinaw. Napakaliit po niya, no? Ayan ang daliri ko, ayan, no? Napakaliit po niya, pero ganun po yung quality niya. Ayan po. Yung daliri ko, ayan. Yan po ang quality niya. At basa pa po siya. 14 PL po kasi yan. Okay, o yan, o. Ganyan po. Malinaw na malinaw pa po siya. So, hindi mo rin pwedeng tawaran yung quality niya. Basta calibrated po siya. So, yun lang, maging masipag lang tayo mag-calibrate pagka nakita natin medyo baldog na yung quality. So, yun po yung quality na nakikita ko sa ngayon. So, first impression ko po dito sa Konica 512 na 10 feet is napakaganda. Ayon sa supplier, yung head daw ay tumatagal ng 5 years hanggang 7 years. So malalaman ko pa lang yon kung totoo yon, kasi sa ngayon nga bagong-bago pa lang sa atin, week pa lang sa atin to. Isang nakita ko lang dito, separate ang heater, eto, separate yung vacuum, nakaano. So napakaganda po nung setup niya. I-update ko po kayo kung ano magiging natin dito, kung ano pa yung magiging impression natin dito after a month or after taon. After a month, pakita ko po sa inyo yung kung mag-enjoy ba tayong gamitin lagi itong Konica 512 na gamit natin sa ngayon. Okay, sa ngayon yun lang po muna, at kung meron pa kayong gustong malaman about dito sa Konica 512 na 10 feet, pwede nyong i-comment sa comment section. Then sa abot lang po na makakaya ko, pipilitin kong sagutin. Tapos kung nakatulong naman sa ito at gusto mo yung mga ganitong content, subscribe ka na kung di ka pa nakaka-subscribe, ha? At palike na rin. Okay, yun lang po. At sa susunod na kwentuhan, maraming salamat.